bawat isa at batiin ang bawat isa sa na may kagalakan at may ngiti sa ating mga labi na hindi tayo bumabati na nakasimangot, kundi binabati natin ang bawat isa na may kasiyahan, kagalakan. Nais ko na rin basahin ang ating tekstong gagamitin just to save time. Hango po sa Malakay chapter 3, verse 1 up to verse 2. Sabi dito ng Malakay chapter 3, verse 1 to verse 2, "Behold, I am going to send my messenger, and he will clear the way before me, and the Lord whom you seek will suddenly come to his temple, and the messenger of the covenant in whom you delight, behold, he is coming, says the Lord of hosts. But who can endure the day of his coming, and who can stand when he appears? For he is like a refiner's fire and like a fuller's soap." Praise God. Ang Panginoon magpala sa mga salitang binasa natin. Sabihin natin, Amen. Mako po tayo sa oras na ito. Purihin ng Diyos sa oras na ito. Salamat sa biyaya niya, sa paghatid niya sa atin sa lugar na ito. Ligtas at payapa, at dalangin ko na tayo rin ay muling ihatid ng Panginoon pabalik sa ating mga tahanan na ligtas at payapa pa rin. So, alam ko na ang Pilipinas ay particularly ang eastern part ng Visayas and then ang Luzon ay makaranas ng bagyo. Pero nakita natin na medyo meron pang window hour. So yung window hour na yun ay ating samantalahin. At kahit sa ilang sandali ay magkaroon tayo ng panahon para sumamba sa Panginoon, pasalamatan siya, papurihan, awitan siya at makapakinig ng kanyang mga salita. So nais kong magbigay ng pansin, especially sa part na ito ng Book of Malakay chapter 3. Hindi ko, kung inyong naalala na nakaraan, nang ginamit ko ang text na ito, Book of Malakay chapter 3, ay ang pinagtuunan natin ng pansin ay yung refiner's fire, di ba? Yung refiner's fire. Ginamit ko yung verse 3 dahil ang pagdating sa verse 3 ng chapter 3 ay pinakita doon yung smelter. Yung smelter ay ito yung nagre-refine ng silver and gold. And usually ang gold at ang silver ay hindi yan basta silver na yan ay galing saan? Sa bato. Galing yan sa rock. At ang wika ng ating Panginoon, ng Diyos, ay kaya ng Diyos, or rather, sabi ni John the Baptist, kaya ng Diyos magpalitaw ng mga anak ni Abraham mula sa mga batong ito. So yun yung idea na ating binigyan ng pansin. Pero ngayon, ang ating pagtutuunan ng pansin is ay may kinalaman naman sa isang bahagi. Merong dalawang metaphor ang ginamit ng ating Panginoon, o ginamit ni Malakay dito, mensahe galing sa Panginoon. Number one is the refiner's fire. Yung apoy na nagdadalisay, pero yung pangalawa ay ginamit doon yung sa verse 2. Una, yung refiner's fire, yung pangalawa ay fuller's soap. Yung fuller's soap, ito ay ang sabon na nagpapalinis. So, itong lahat ay may kinalaman, mga kapatid, may kinalaman ito sa paglilinis. May kinalaman dito sa pag-refine. May kinalaman ito sa pagpapalitaw ng pinaka quality ng sabihin natin ang quality ng isang gold, quality ng silver, na kapag ang silver ay merong silver or gold, ay may halo siya ng ibang mga klase ng metal, klase ng mineral, mababa ang kanyang value. American say amen to that. Mababa ang kanyang value. Pero kapag ang gold
ay fine, or sabihin natin, refined siya o solid siya, or solid gold, mataas ang kanyang value. So yun yung ang gawain dito, ang gawain ng apoy is to purify. Is to purify. So napakahalaga na sa unang pagparito ng ating Panginoon, pinakita rito, it is His first coming. Ito ay ang unang pagparito ng ating Panginoon, ay siya ang kanyang gagampanan at gagawin ay mag-purify or mag-sanctify. Diba? So napakahalaga ng sanctification sa buhay ng mga mananampalataya. At dahilan ito ang gawain ng ating Panginoon. At sabi pa ng 1 John chapter 3, kaya siya naparito ay para iwasak niya ang lahat ng gawa ng kaaway. How many can say amen to that? Ang gawain ng ating Panginoon, ang kanyang gagawin. So, anuman ang bagay na merong kinalaman, ang kaaway o ang gawa ng kasalanan sa atin, dahilan, primarily, alam natin na ang kasalanan ay dahilan ito sa pagpasok ng kaaway sa pasimula pa sa halaman ng Eden. At sa pandaraya na kanyang ginawa ay ang naging dahilan bakit ang kasalanan ay nakapasok, at nang makapasok ang kasalanan, then lahat ng ipinanganak ay meron ng bahid ng kasalanan na hindi na pwedeng mabura sa kanila. Merong tatak ng kasalanan na naroon sa kanila, at ang dahilan ng pagbabalik o rather ng pagparito ng ating Panginoon ay para ibalik ang mga anak ng Diyos sa dating kalalagayan. Ibalik ang mga anak ng Diyos sa, di ba, yung pinagtuunan natin ng pansin sa Romans chapter 5 ay yung parang ang ginawa ng ating Panginoon ay ni-reverse, di ba? Kung kapag ang isang bagay ay yung in-reverse, ibig sabihin babalik siya doon sa kanyang original na kalalagayan. So yan ay sa mga video ay pwede mong gawin yan, pero sa reality ay mahirap. Pero bagamat ito ay imposible, pero ito ay ginawa ng Diyos sa mga tinubos niya, sa mga anak ng Diyos na kanyang nilinis. So, napakahalaga ang gawain ng ating Panginoon sa kanyang unang pagparito ay ang sabi rito ng verse 1 ay pinakita rito, and the Lord whom you seek. So isusugo ang messenger, which is John the Baptist, ang sinasabi siyang fulfillment, my messenger, and he will clear the way before me, at kanyang lilinisin o ihahanda ang daan pa sa harapan ko, at ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang lilitaw sa kanyang templo. Yan ang sinabi diyan. Siya ay lilitaw sa kanyang templo. So makikita natin na sa ilang mga scene sa gospel, at ang kapansin-pansin mga kapatid, particular in the book of John, ang Gospel of John, ay ang unang-unang makikita ninyo, sino sa inyo nakaalala, na pagdating sa early chapter or chapter 2 ng book of John, if I'm not mistaken, ay ang unang-unang makikita ninyo ay si Jesus ay nasa templo. Nandiyan ba kayo? Si Jesus is in the temple. Siya ay nasa templo. Ito yung pagdating niya roon, ito ay sa chapter 2. Chapter 2. Sa chapter 2 ng Book of John, ang unang-unang pagkatapos ng scene ng miracle in Cana, yung turning the water into wine, after ng scene na ito, after ng miracle na ito, ang sumunod na scene sa verse 13 is Christ in the temple. Si Jesus ay nasa templo. At alam nyo kung anong unang ginawa ng ating Panginoon? Pagdating doon sa kanya sa templo, kanyang itinaob yung mga table,
yung mga money changer, yung mga nagbibenta ng kambing, nagbebenta ng tupa, ay kanyang tinaboy sila, kumuha siya ng panghagupit at kanyang pinagpapalo sila at pinagtabuyan sila. Dahil ang sabi ng Panginoon, ang supposed to be ang bahay ng Ama, ang bahay ng Panginoon ay tatawagin bahay dalanginan, ngunit inyong ginawang bahay ng mga tulisan at bahay ng kalakal. See, ganun so what he did first is to cleanse the temple. Linisin ang templo. So may kita natin ang ganitong bagay. So ang ating Panginoon ay ang unang-unang, sabi niya, and the Lord, pagkatapos ni Juan Bautista na kanyang mensahero, na kanyang ihanda ang daan ng Panginoon, then suddenly makikita siya na nandun sa templo. At ang sumunod na pangungusap ng Panginoon na inyong kinagigiliwan, ibig sabihin, pinakahihintay, ay siya'y darating, sabi ng Panginoong ng mga hukbo. Says, He is coming, says the Lord of hosts. At sabi niya, at ang sumunod na pangungusap, verse 2, and who can endure the day of His coming? Sino ang makakatagal sa araw ng kanyang pagparito? Thank God, mga kapatid, binigyan tayo ng pagkakilala na ang verse na ito ay hindi second coming. Hindi ito ang ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng ilang mga pinapakita ng verse 1, ang pinapakita rito is the first coming of Jesus. Ang unang pagparito ng ating Panginoon, to what? For what purpose? To redeem His people. Upang tubusin ang kanyang bayan. Linisin, pero bago sila gawa ng ganitong bagay, ay ang paglilinis ay napakahalaga sa kanila. Kaya ang tanong dito, who can endure the day of His coming? Sino ang kayang tumagal sa araw ng kanyang pagparito? It is not the second coming, it is not the wrath of God, and hindi ito ang galit ng Panginoon, pero sa araw ng kanyang pagparito, ang tanong ay sino ang kayang tumagal sa kanya? Sino ang kayang tumagal? Ngunit makikita natin sa panahon ng pagparito ng ating Panginoon, yung mga Pariseo, yung mga Saduseo na nagkiklaim that sila ay holy, sila ay banal, sila ay sabihin natin, nag-iingat sila ng kautusan, very strict sila sa kautusan, pero nang dumating sila doon pa lamang kay Juan Bautista, si Juan Bautista pa lamang with the anointing of Elijah, ay sinabi niya na kagad, bakit kayo naririto? Bakit? Sino ang nag-warn sa inyo? Sino nagbabala sa inyo para takasan ang galit na darating? Sabi niya, ang palakol ay nakatagana sa ugat ng mga punong hindi nagbubunga. At huwag kayong magmalaki na inyong iniisip na kayo ay mga anak ni Abraham, sapagkat ang Diyos ay kayang magbangon ng mga anak ni Abraham mula sa mga batong ito. So, sino nga ba talagang makakatayo sa kanyang pagparito? Dahilan sa pagparito ng Panginoon, sa unang pagparito niya, meron siyang paglilinis na gagawin. A cleansing, purification, pagpa-purify, paglilinis ng humarap ng yun ay kay John the Baptist, nang ang ating Panginoon ang humarap sa mga Pharisees and Sadducees, sabi niya, you hypocrites, kayo na mga hipokrito, kayo'y nililinis ninyo ang labas ng tasa, ngunit ang loob ay marumi. Kayo'y kagaya ng mga, wika niya, kayo'y kagaya sa mga nitso, libingan, na pinipinturan sa labas, pero sa loob ay puno ng butong ng tao at mga nabubulok na laman. Sabi niya, linisin niyo muna ang loob upang ang labas ay maging malinis din. So the first coming of our Lord Jesus Christ is for cleansing. For cleansing, para paglilinis, paghuhugas,
pag-aalis ng dumi, pag-aalis ng mga bagay na naroon, ngunit ang kanyang pagdating ay hindi lamang kagaya ng mga Pharisees na magmukhang banal. Sa panlabas ay banal, ngunit sa loob ay hindi banal. Narinig natin kanina yung pinangaral, yung sa Bible study, na supposed to be, ang sabi ng ating Panginoon, yung tao ay nagtanong, sino ang aking kapwa? At ang ating Panginoon ay nagbigay ng isang talinghaga. Then dumaan yung priest. Supposed to be yung priest ang purpose ng priesthood ay para sa tao siya, di ba? Para siya mamagitan sa tao, sa pangailangan ng tao. Pero ang ginawa ng priest ay tiningnan lang siya at lumagpas. Ang Levites ay ganun din at walang tumulong sa kanila. So makikita natin, ngunit ang ating Panginoon, the very purpose ng kanyang pagparito ay maglinis, mag-purify. Kaya't ang sabi ng ating wika ng mga apostol sa kanyang pangungusap, sabi niya, sino man ang merong pag-asa na sila'y umaasa na sila ay babalikan ni Kristo, na sila ay mag-asa sa lubong sa Panginoon, ay naglilinis ng kanyang sarili, kagaya rin naman niya na malinis. That's the reason, mga kapatid, hallelujah, sa pagdating ng ating Panginoon. Sa pagdating ng ating Panginoon ay sa chapter 5, doon sa kanyang pangangaral, yung sa Beatitudes, yung pangangaral niya doon sa Beatitudes, ay kanyang pinakita doon. Anong sabi niya doon sa Beatitudes? Sabi niya sa chapter 5 ng Matthew, blessed are what? Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the pure in heart. It's purification. Ang pagdating ng ating Panginoon is purification. Kaya hindi tayo naniniwala at ang tao ay hindi siya maaari na siya'y lumapit kay Kristo at naglilingkod kay Kristo at nananatili sa kasalanan. Dahilan kanyang winawalang halaga, kanyang hindi nakikita ang purpose ng gawa ng dugo ng ating Panginoon. Dahil ang gawain ng dugo ng Panginoon ay maglinis at magkalag sa kasalanan, magpalaya sa isang tao na nagagapos. Yun ang isang bagay na gawain ng ating Panginoon. So thank God, mga kapatid, meron tayong ganitong klase ng paglilingkod ng ating buhay Kristiyano, ang buhay, anak ng Diyos, ay hindi araw ng linggo, hindi araw ng mga midweek services natin, kundi ang buhay Kristiyano sa loob at sa labas ng simbahan. Kahit saan ka man naroon, hindi ka nagkakaroon ng double life o dalawang klase ng buhay, banal sa linggo, ibang klaseng tao kapag nasa weekdays. So, dahilan ang purpose ng Panginoon is to what? Is to clean, to purify, linisin. Kaya nga, mga kapatid, napakahalaga ng gawain ito. So gusto kong pumunta na ron sa punto na ating binibigyan ng pansin. So sabi rito, who can endure the day of His coming? Meron pang ilang mga bagay na magandang punto, dahilan ang tanong dito talaga ni Malakay, who can endure the day of His coming? Merong isang lalaki na lumapit sa ating Panginoon at siya'y dumulog sa Panginoon at sabi niya, ano ang dapat kong gawin upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan? Diba? At sabi ng ating Panginoon, kung gusto mong magmana, kung gusto mo ng buhay, gawin mo ang kautusan. Sabi niya, alin-alin? Sinabi niya isa-isa, sabi niya, lahat ng yan na yung sinabi ay akin ang ginagawa. Maliit pa ako, bata pa ako, ginagawa ko na yan. Ang sabi ng ating Panginoon, kung nais mong maging sakdal, kung nais mong maging complete, if you want to be complete, if you want to be perfect, sabi niya, umuwi ka, ibenta mo lahat ng iyong pag-aari,
Bigay mo sa mga dukha. Magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at bumalik ka rito, sumunod ka sa akin. At sabi ng mayaman, nag-isip-isip siya at umuwi na nalulungkot. Who can endure the day of His coming? Sino ang makakatagal sa araw ng kanyang pagparito? Ang sabi ng ating Panginoon sa mga sumusunod sa kanya, ang ibon ay may pugad, ang sora ay may lungga, ang anak ng tao ay walang mapaghiligan ng kanyang ulo. Sino man ang gustong lumapit sa akin at sumunod sa akin deny niya ang kanyang sarili and carry his cross and follow me. Who can endure the day of His coming? So, it is all about cleansing. It's all about purifying. It's all about purification. Ang ginagawa ng ating Panginoon. Kaya nga, ang mga anak ng Diyos, sa huling maaraw nito na naglilingkod sa Kanya, sila ay pinurify, cleanse sila. Di ba sabi ni Apostol Pablo, dati ay ganyan tayo. Yung iba't ibang mga kasalanan na kanyang tinukoy. Ngunit tayo ay hinugasan na. Ngunit tayo ay binanal na. Tayo ay pinatawad na, inaring ganap na sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoon at ng Kanyang Espiritu. The Holy Spirit, ang baptism of water and the coming of the Holy Spirit, ang siyang nag-justified at nag-sanctified sa bawat isa sa atin. So now, tingnan natin mga kapatid, yung bahaging ito about the fuller's soap. Ang fuller's soap ito ay usually ay ginagawa ito. Ito ay isang uri ng kung sa atin, meron tayo ngayon mga laundry, di ba? Nagkalat na ngayon yung mga laundry, ang mga laundry shop. Ngayon minsan may mga bend machine, yung tawag dito, pero yung mga machine na ito ngunit yan ay mga modernong paglalaba. Pero alam niyo ba na merong ancient way of parang sabihin natin laundry. Merong ancient way ng paglalaba o paglilinis ng damit. At ang mga usually meron po itong mga location at ang location nito is mostly nasa labas ng siyudad ng Jerusalem. Bakit? Bakit ito sa labas ng Jerusalem? Dahilan ang paglilinis na ito, ang paglalabang ito ay maamoy at marumi. So ito ay inilabas doon at mayroon itong mga tinatawag na location, at ang location ito mababasa natin sa Isaiah chapter 7 verse 3 at sa ilang pang mga accounts sa Old Testament ay makikita natin ang ganitong tingnan natin ang Isaiah chapter 7 verse 3. Isaiah 7 verse 3. Tingnan natin sa Tagalog muna. Sabi niya, nang magkagayoy sinabi ng Panginoon kay Isaias, lumabas ka na iyong salubungin si Akas, ikaw at si Sir-Hasub na iyong anak, sa dulo ng padaluyan ng tipunan ng tubig sa itaas, sa lansangan ng parang ng nagpapaputi ng kayo. So, basically, ang pinapakita rito, ang tawag dito sa English is Fuller's Field. Merong isang lugar na field na doon ginagawa yung pagpapaputi ng kayo. Yung kayo o yung linen o yung sabihin natin yung ginagawang damit. So yung alam natin ng wool ay galing ito sa hayop. Diba? Dahil ito ay galing sa hayop, ito ay may mga dirt,
may mga langis, may mga something, may mga dugo, may mga ilang pang mga impurities o mga dumi na naroon sa wool, at ito ay nilalabhan. At ang paglalaban ito ay merong isang lugar, kagaya ng ating nakita, ang sabi riyan sa verse na ito, sa verse 3, ay, and the end, sabi niya, salubungin mo si Ahaz at ang kanyang anak sa dulo ng, at the end of the conduit of the upper pool. So ginagawa nila ito sa isang lugar na tinitipunan ng tubig, upper pool, on the highway to the fuller's field. Yung tinatawag na fuller's field, ito ang lugar ng labahan, para mas madali nyo maintindihan. Ito yung lugar na pinaglalabahan. And usually, ito ay pinapasok nila sa isang uri ng parang makinarya o manual na ginagawa nila, at ito ay doon nila inilalagay yung damit. Pero prior to that, bago nila ilagay yung damit na ito, ay meron silang inihahalong pinakasabon niya. Alam niyo, yung idea ng detergent ay nagkaroon na tayo ng mga modernong paraan para mag-produce ng detergent. But in the ancient time, ay meron silang ginagamit na parang ginagawa nilang sabon, at ito ay usually ito ay galing sa ilang mga klase ng mga halaman. Yung soap diyan, ang Hebrew, meron siyang Hebrew word na barit, if I'm not mistaken, it refers to an alkaline substance or often made from plant ashes. So yung halamang ito, anong klaseng halamang ito, ay meron siyang alkaline substance, at kapag ito'y sinunog, yung pinaka-abo nito ay siyang inihahalo nila doon sa binasang tela, kung yung wool ay yung galing sa tupa, ay doon nila isinosok ito at nilalagyan ng abo ng halamang ito na siyang nagsisilbing detergent, nagsisilbing sabon para sa kanya. At ang gagawin sa pag inihalo na ito, ay meron silang proseso na ginagawa. Una ay yung pagbababad, sinosok nila. Yung woven wool was soaked in water and mixed with alkaline soap. And pagkatapos ito, ay ang sumunod na process after ng soaking at paghalo nung tinatawag na pinaka-detergent o soap niya, ay dadaan siya sa isang paraan, yung tinatawag na beating or threading. Kaya alam nyo, ako'y nagising o nakagisnan ko yung paraan ng paglalaba ng aking nanay doon sa probinsya. Pag pumupunta sila sa ilog, meron silang daladalang tawag doon? Palo-palo. Meron silang palo-palo, at habang umaagos ang tubig, pinapalo nila yung damit. Well, hindi po ito ay old tradition. Ibig sabihin, ito'y paraan ng unang panahon ng paglalaba. Dahilan, kapag nilagay nila yung pinaka-detergent, yung as nung halamang yun, yung abo niya, na ihahalo doon sa wool na ito, doon sa linen, ito ay pupukpukin nila. Anong purpose? For what purpose? Para mag-penetrate doon sa loob yung pinaka-detergent niya. Diba?
Nakikita natin yan sa palabas ngayon, di ba? Yung hibla ng pinakita nila yung ginagawa ng Ariel, bumapasok doon sa mga hibla ng damit. Pero yun ay isang idea na kanilang ginagawa. Yung pag-penetrate, kaya nila pinapalo, ay merong beating na ginagawa para mag-penetrate. Pumasok yung sabon doon mismo sa pinakatela niya. At kapag pumasok siya sa pamamagitan, it's either beating or treading. Niyayapakan. See? The fuller would tread the cloth with his feet or beat it with a stick. So yun yung kanilang paraan. To remove what? To remove oils, dirt, and stain. Upang alisin ang mga langis, alisin ang mga dumi, at pati yung kanyang stain, pati yung mansa na nandoon, pati yung amoy ay kanyang inaalis. And then pagkatapos nun ay dadaan siya sa tinatawag na rinsing, yung pagbabanlaw. The cloth was then thoroughly rinsed in clean water, and meron silang sumunod na kaapat na proseso, yung drying and whitening. The clean cloth was spread out on stones, nilalatag nila sa stones or rocks, in the sun, to bleach and to whiten, para paputiin. So, ito ay merong isang bagay, yung paglalabang ito, paglilinis na ito, ay hindi siya kayang alisin sa pamamagitan lamang ng ordinaryong paghuhugas at paglilinis. Kinakailangan ng fuller's soap. Nakukuha niya idea. Kinakailangan ng tinatawag na fuller's soap. At dito, sa pinakita ng Panginoon kay Malakay, merong dalawang metaphor na pinakita rito. Una ay refiner's fire. The refiner's fire. At ang pangalawa ay yung fuller's soap. Alam nyo ba na ang bagay na yan ay ayan ay paglalarawan, yan ay metaphor na ginamit, pero meron itong equivalent o paggawa ng ito sa buhay ng mga mananampalataya. Can you say amen to that? Ito ay paggawa. Now, alam nyo ba, ang dalawang bahaging ito, the refiner's fire and the fuller's soap, ang dalawang ito, ang pinaka-kumakatawan dito ay walang iba kundi ang Espiritu Santo at ang salita ng Diyos. Ulitin ko, ito ay ang Espiritu Santo na alam natin na walang Holy Spirit kung walang blood. Diba? First, merong blood. Merong dugo. Merong dugo na itinigis. At tayo ay nalinis sa pamamagitan, pinatawad ang ating kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon. Pinatawad tayo sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon, ng kapatawaran ng ating kasalanan. All throughout the Scripture ay mababasa natin ng ating kapatawaran, ang ating paghuhugas ng ating kasalanan ay sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. At ang gawain ng dugo ng ating Panginoon is not just, hindi lamang ito isang bagay na yung iisipin na ikaw ay nalinis. Hindi lamang ito sabihin parang pagmamindset na ikaw ay nilinis, ikaw ay pinatawad. Well, meron itong epekto sa buhay ng isang mananampalataya. Alam nyo kung ano ang epekto nito? Ang epekto ng dugo ng ating Panginoon na nagpapatawad, ang ibibigay sa iyo nito ay ay isang malinis na konsyensya. Mararamdaman mo talaga na ikaw ay nilinis. You will feel it. Dahilan hindi ito kayang gawin ng mga sacrifices, mga blood of goats, mga blood of
calves, mga dugo ng hayop, dugo ng baka, dugo ng kambing at ng mga tupa. Pagkatapos nang dalihin doon sa priest at ihain, well, siya ay meron pa ring guilt doon, o guiltiness doon sa loob, doon sa kanyang puso. Yan ang sinabi ng Book of Hebrews. Na sabi ng Book of Hebrews chapter 9, Hebrews 9, pinakita rito, na sabi niya, verse 8, or verse 7, pinakita ron sa verse 7, na sabi niya, datapot sa ikalawa ay pumapasok na nag-iisa ang saserdote, at hindi na siya ay merong, na hindi siya maaaring walang dalang dugo, na kanyang inaalay una para sa kanyang sarili, at pangalawa ay sa bayan na nakagawa dahilan sa kanilang nagawang kasalanan, sa kanilang kawalan ng, because of their ignorance. Sabi niya, verse 8, ang Espiritu Santo ay nagpapakilala ng Espiritu Santo na hindi pa nahayag ang pagpasok sa dakong banal, samantalang natatayo pa ang unang tabernakulo. So, pinapakita rito na ang unang tabernakulo is just a copy of the true tabernacle na siyang presensya ng Panginoon. At sabi niya, verse 9, which is, na ito ay symbol, sabi ng verse 9, it is just only a symbol, talinghaga lamang ito sa panahong kasalukuyan. Ayon dito ay inihahandog ang mga kaloob at mga hain tungkol sa budhi na hindi nagpapasakdal sa sumasamba. Hindi ito nagbibigay ng isang sakdal na kalalagayan ng kanyang konsyensya. Ang English ay nagsabi ng ganito, which is a symbol for the present time. Accordingly, both gifts and sacrifices are offered which cannot make the worshiper perfect in conscience. Yung kanilang mga konsyensya ay hindi pa rin nalilinis ng lubusan. Dahilan, pagkatapos nito, meron pa ring desire para magkasala. Meron pa ring desire na mag-commit ng kasalanan. So yun yung pinapakita ng verse na ito, ng verse 9. Both gifts and sacrifices are offered which cannot make the worshiper perfect in conscience. Ngunit, sabi rito, verse 11, ngunit kay Kristo, nang si Kristo ay dumating na nagpakita na kagaya ng isang mataas na saserdote ng mga bagay na darating, siya'y pumasok sa pinakadakila at tunay at totoong tabernakulo na hindi sa gawa ng kamay, kundi sa langit mismo, sa presensya ng Diyos, kanyang ipinasinta ang kanyang sarili. So yung mga dugo ng hayop, pumapasok doon sa tabernakulo, iwiniwisik doon sa Holy of Holies 7 times, doon sa Ark of the Covenant, doon sa mercy seat, iwiniwisik doon, inisprinkle 7 times, at kapag yung high priest ay nakalabas ng buhay, ibig sabihin, tinanggap ng Diyos ang kanilang hain at handog at ang kapatawaran, ang pagtatakip ng kanilang kasalanan ay binigay ng Panginoon sa kanila. Pero dito, mga kapatid, hindi ang Panginoon pumasok sa tabernakulo. Hindi siya pumasok doon sa templo. Ang pinuntahan niya ay ang langit mismo, ang presensya ng Diyos. Doon niya ay pinesenta ang kanyang sarili. Doon niya inialay ang kanyang dugo sa totoo at dakila at tunay na tabernakulo na hindi gawa ng kamay, hindi sa paglalang na ito. At verse 12, hindi sa pamamagitan ng dugo ng kambing o ng baka,
kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, ay pumasok siya doon sa pinakabanal na dako na kanyang kinamtan, hindi lamang basta kapatawaran, hindi lamang basta pagtatakip ng kanyang kasalanan, ang kanyang tinanggap ay eternal redemption. Katubusan, hindi lamang basta pagpapatawad, ang tinanggap, ang ibinigay, ang nakamtan ng ating Panginoon. Dahil lang ang high priest ang nakakakuha ginagrant ng Panginoon, ibinibigay sa kanya ang kapatawaran ng kasalanan. Pero, ang tinanggap ng sino man na ang dugo ng Panginoon ay ang ginawa nito ay redemption. Redemption. Kapag sinabing redemption, pagbabalik sa dating kalalagayan. Redemption, ibig sabihin, ibinabalik ka ngayon sa Diyos. Eternal redemption. Kaya sabi rito, for if the blood of goats, bulls, and blood of goats and bulls, kung ang dugo ng kambing o ng mga bulong baka o ng mga dumalagang baka ay winiwisik. Well, alam natin yung tinatawag na water of separation, water for purification. Ang water of separation ay ang red heifer na sinunog at yung abo nito ay kumuha ng abo ng red heifer at kukuha siya ng ilalagay sa isang lagayan at kukuha siya ng konting tubig doon sa running water at yun ang imimix doon na may kasamang ilang mga halaman, hisopo if I'm not mistaken, at kapag ito'y hinalo, then kapag ito'y iwinisik sa mga taong narumihan, ang kanilang laman ay sila ay kinikilala at dinedeclared na malinis. Yun yung pinapakita rito sa verse 13. Kung ang dugo ng kambing at ng abo ng dumalagang baka, kapag ito'y winiwisik, ay sabi rito, those who have been defiled ay sanctify for the cleansing of the flesh. Para sa paglilinis ng kanilang laman, ng kanilang katawan. Gaano pa, how much more will the blood of Christ, gaano pa ang dugo ni Kristo nasa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay ang kanyang sarili na walang dungis, ay nilinis niya ang ating mga budhi. Ang sabi riyan, ay maglilinis ng iyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Ang dugo ng ating Panginoon, nang ito ay na-i-apply sa atin, hindi lamang tayo basta dineclared as forgiven, ito ay may hatid after, sabi ng Book of Peter, pagkatapos ng tao ay mabautismuhan, ito ay naghahatid sa kanya ng isang malinis na budhi. I believe, brothers and sisters, ito'y naranasan ng bawat isa sa atin after we have been baptized in water. Nang tayo'y mabautismuhan sa tubig, ito ay ang ating naranasan. Naramdaman natin na tayo ay pinatawad, tayo nilinis, at ang ating budhi ay totoong wala ng anupamang guiltiness sa kanyang harapan, at tayo ay, alam nyo, ito ay ginawa ng ating Panginoon sa bawat isa. But, brothers and sisters, pagkatapos na ikaw ay mapatawad, alam nyo ba, kung ikaw ay napatawad, ay pwede kang magkasala uli. Do you get my point? Still, you can sin. Ikaw ay magkakasala. Ikaw ay pwedeng magkamali, pwede kang matisod, pwede kang
mag-commit ng ilang mga bagay. At yan ang sinabi ni Apostle Juan. Sabi niya, isinusulat ko ang mga salitang ito upang kayo'y huwag magkasala. At kung kayo'y magkasala, ay meron tayong tagapamagitan sa Diyos, Ama. Ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo na siyang matuwid. And this is, at sa panahon ito, sa panahon na tayo nagkamali, tayo nagkasala, at sa panahon na tayo hingi ng kapatawaran, dito involved pa rin ang dugo ng ating Panginoon. Still, ang dugo ng Panginoon ay gumagawa dito sa panahong ito. Still, the blood never lost its power. It never lost its power. The blood of Jesus ay hindi lamang ito, it's not only good for you, for your justification, na sa unang panahon ng iyong paglapit kay Kristo, ang dugo ng Panginoon, it is effective. Mula na ikaw lumapit sa Kanya at habang ikaw ay naglilingkod sa Kanya, ang dugo ay nananatiling malakas upang maglinis at maghugas sa iyo at magpatawad sa iyong kasalanan. If you will confess your sins, He is just and faithful and just that will forgive you on all your sins, and the blood of Jesus Christ will cleanse you. Amen. Maglilinis sa iyo. Ibig sabihin, mga kapatid, ang gawain ng dugo ng Panginoon ay narito ito sa bahaging ito. At ang dugo ay hindi lamang ito may kinalaman sa ang dugo ay nagpapatawad. Ang dugo ay nagpapatawad. Pero meron pa isang elemento na naroon sa dugo, yan yung buhay na naroon sa dugo. The Holy Spirit na umalis sabi pa ng ating kapatid, ang dugo ng hayop, yung buhay ng dugo ng hayop, hindi pwedeng sumama sa tao. Hindi ito pwedeng sumama sa tao dahilan magkaiba sila ng species. Di ba? Ang tao at ang hayop, ang dugo ng tao, ang espiritu ang dugo ng hayop na mayroong espiritu ay hindi siya pwedeng pumunta doon sa tao. But mga kapatid, ang dugo ng ating Panginoon na naroon ng buhay, praise God, after ng kanyang pag-aalay ng kanyang buhay, after His resurrection, after 40 days, after 50 days, on the day of Pentecost, ang Espiritu ng Diyos ay dumating doon sa mga mananampalataya. Dumating doon sa mga mananampalataya. Ang Espiritong ito na naroon sa dugo. Ang Espiritu ng Diyos na naroon sa dugo. Ang Espiritu ni Kristo na naroon sa dugong ito ay dumating sa bawat mananampalataya at ito yung ipinangako sa bawat mananampalataya. Pinangako ito sa kanila. Bakit ipinangako? Dahilan, hallelujah, hindi ka lamang gusto ng Diyos mapatawad sa iyong kasalanan. Hindi ka lamang gusto ng Diyos na malinis sa iyong kasalanan. Ang gusto niya ay makalagan ka. Narinig niyo ba mga kapatid? Ang gusto ng Panginoon ay maputol ang tanikala ng kasalanan na gumagapos sa iyo. Yan ang dahilan bakit ang Holy Spirit ay ipinangako na darating sa buhay ng isang mananampalataya. Alam nyo, napaka halaga na magkaroon tayo ng realization dito sa dugo at sa buhay ng ating Panginoon. At kapag ating na-realize na ang dugo ay nagpapatawad, pero ang Espiritu ay nagpapalaya. Kung saan naroon ang Espiritu ng Diyos, ay naroon ang kalayaan. You will no longer be a slave. Hindi ka sa lahat ng panahon slave dahilan ng Holy Spirit ang siyang magpapalaya sa iyo. Ang Holy Spirit ang siyang
maglilipat sa iyo from one kingdom to another kingdom. You're not belong to the kingdom of darkness, to the dominion of darkness. You are now in the kingdom of His dear Son. Amen. Hallelujah. Nandun ka na doon sa karaharian ng bugtong na anak ng pag-ibig. Ibig sabihin, wala na siyang dominion sa iyo. Ang may dominion na siya ngayon ay ang anak ng Diyos. Siya na ang may dominion sa iyo. Ang kasalanan ay wala na siyang dominion sa iyo. Wala na siyang dominion. Hallelujah. Naintindihan ba yan ng mga mananampalataya? Naintindihan ba natin yan na wala ng dominion ng kasalanan sa atin? Oo, pwede tayong magkasala. Nagkakasala tayo. Pero dahilan, merong yung miyembro ng ating katawan ay merong nananahang kasalanan dito na gumagawa sa atin. Pero merong pagkakataon na tayo ay pwedeng hindi magkasala sa pamamagitan ng buhay na gumagawa sa atin. Alam niyo, meron akong isang nakitang parang illustration nang ang tao nang siya'y nilalang, sila ay innocent, sinless. At nang sila'y mahulog sa kasalanan, sila ngayon, bagamat ang tao, hindi pa sila nahuhulog sa kasalanan, pero they are able to sin. Pwede silang magkasala. Pero nung sila'y mahulog na sa pagkakasala, ay hindi na maaaring hindi sila magkasala. Hindi na maaari dahil meron ng kasalanan na naroon sa loob nila. Pero nang sila ay tinubos, sila ay pinatawad sa kanilang kasalanan, ngayon, pwede na silang hindi magkasala. Pwede na silang hindi magkasala. Well, ang laging narinig natin sa awit, ang tao'y marupok, madaling makalimot. Ang tao'y mahina. Pero mga kapatid, yan ang dahilan, merong Holy Spirit. Merong Holy Ghost. Kaya kung ang tao ay nakakaranas ng ganitong bagay, panahon na para sumigaw ka, Panginoon, kailangan ko ng Holy Ghost. Kailangan ko ng Holy Spirit. Dahilan kung wala ang Holy Spirit, you will still in your routine of sinful nature. Mananatili ka sa iyong routine na paikot-ikot. Anong sabi ng Banalang Sulatan? Kaya si Jesus ay naparito, kaya siya nahayag. Kaya siya nahayag. Yung pagkakahayag niya ay namatay siya at nabuhay na muli para sa ating kapatawaran at sa ating kalayaan. At ang Holy Spirit, mga kapatid, ang siyang naglagay sa atin ng paglaya sa ganitong bagay. You are free, brothers. You are free, sisters. Malaya ka na. Dahilan kung saan naroon ang Espiritu ng Diyos, naroon ang kalayaan. Amen. Hallelujah. Ngunit mga kapatid, sa ilang minuto, merong isang bahagi, dahil baka hindi ko mapuntahan yung pinaka-point ng aking paksang gustong ipakita sa inyo. There is another part. A refiner's fire, it is the Holy Spirit. It is the blood of Jesus and His Spirit. Alam natin may magkaibang gawain ito. Ang dugo ay nagpapatawad, ang Espiritu ay nagpapalaya. Para sa mga mananampalataya, just take note of that. Ang dugo, kapag tayo nagkamali, tayo ay magkakaroon ng paraan para tayo ay makapanumbalik at mapatawad. But the Holy Spirit ay nagdadala ito ng kalayaan. Meron isang bahagi. Ang tinutukoy ko ay the fuller's soap. Refiner's fire, it is the
Ito ay ang dugo at ang Espiritu ng ating Panginoon na siyang gumagawa ng sanctification. Pero alam niyo ba, merong isang bahagi, and this is the fuller soap. And the fuller soap is none other than is the Word of God. Sabihin niyo nga, Word of God. Book of John chapter 17, verse 17. Anong sabi diyan? John 17:17, sanctify them in the truth. Your word is truth. Ito ang fuller soap, brothers and sisters. This is the fuller soap. Ito yun. Dahilan, praise God. Ano sabi ni Peter? Lahat ng ating kailangan sa katwiran at sa kabanalan ay binigay na sa atin ng Panginoon. All the things that we need. Ang pamumuhay na may kabanalan at ang buhay na may katwiran ay binigay na sa atin ng Panginoon. At ngayon, ang fuller soap ay ito ay ang salita ng Diyos. Bakit kinakailangan ang proseso doon sa Malakay o sa panaan ng mga fuller, yung tinatawag na fuller o yung process ng fulling, ang ginagawa nila ay sinosok nila o binababad nila sa tubig and then ina-apply nila yung soap. At anong ginagawang sumunod? Kanilang dinidikdik. Para ano? Para mag-penetrate hanggang sa loob. Dahil ang dumi ay hindi lamang hanggang sa labas. Ang mansa na yung nakikita ay hindi lamang yung mansa sa labas. Yan nagtumagos doon sa pinaka-fabric niya. At yun ang kinakailangang alisin. Yung dumi na nandun sa pinakaloob-looban niya. At ang tanging makakagawa nito ay ang salita ng Diyos. The Word of God. At sabi ng ating Panginoon, sanctify them in the truth. Your Word is truth. Alam nyo, minsan po, nakarely lamang tayo sa ilang mga bagay. Hindi natin naintindihan ilang mga proseso na ibinigay ng Panginoon sa atin. We are complete in Him. How many can say amen? We are complete. In Jesus, we are complete. Sabi ng banal na kasulatan, kumpleto tayo sa ating Panginoon. Ang lahat ng ating kailangan ay nasa Kanya. Ngunit minsan, ay nakakaligtaan natin ang ilang mga bagay. Anong sabi ni David sa Book of Psalms? Sabi niya, iniingatan ko ang iyong mga salita sa aking puso. For what purpose? Para ako'y huwag magkasala laban sa iyo. Kapag, ang sabi ng ating Panginoon sa kanyang talingaga, ang binhi ay ang salita ng Diyos. The seed is the Word of God. Kapag ito'y nahulog galing dun sa sower, suddenly, ang bird ay darating at tutukain at mawawala. So just be careful, brothers and sisters. Sa bawat gawain, sa bawat linggo, sa bawat mga Webes, ang mga prayer devotion, na mga narinig natin ang salita ng Diyos, huwag mong pabayaang maagaw yan sa iyo. Dahil kung maaagaw yan sa iyo, wala yang gagawing anuman sa iyo. Wala yang tulong na may gagawa sa iyo. Kapag yan ay biglang nawala, wala yang tulong na idudulot sa iyo. Pero kapag iyong iingatan ang salitang yan, kung iyong iti-take note ang salitang yan, at di lamang iti-take note, kasi pwede kang mag-take note pagkatapos yung notebook mo ay nasa isang tabi. Yung notebook mo ay punong-puno ng mga notes, pero hiwalay sa iyo.
And that's the reason, ang sabi ni Apostle Pablo, sabi niya, kayo ang mga sulat na nababasa ng mga tao. So kinakailangan ng sulat ay hindi lamang malagay sa notebook, hindi lamang malagay sa table, sa tablet, sa kagaya ng ginawa. Well, thank God, ang ginawa ng Panginoon doon sa 2 tablets of stone ay iniukit niya doon sa bato upang ang panahon ay lumipas, walang pwedeng sino mang magbura nito. Diba? Pag nakaukit yan, pag chinisil yan doon sa bato, kapag nakaukit yan sa bato, ang panahon ay lilipas, pero lilipas ang maraming taon, henerasyon, pero pag nakita na recover yung batong yon, at kapag yung tinanggal ang alikabok, makikita mo yung nakasulat pa rin doon sa loob niya, doon sa tablet na ito. Pero sabi ng Panginoon, ako'y gagawa ng panibagong tipan. At sa panibagong tipan na hindi ko na isusulat sa bato, isusulat ko na sa puso ng mga mananampalataya. Susulat ko sa kanilang mga puso. At sila'y pasusundin ko, palalakarin ko sa aking mga salita. Yun, hallelujah, ang isang paraan ng pagpenetrate ng salita ng Diyos. Ano sabi ng banal na kasulatan? Romans chapter 12, sabi niya, be ye transformed by the renewing of your mind. Mga kapatid, hindi magbabago ang iyong kaisipan hanggat walang salita ng Diyos. Dahilan, ikaw ay mananatili sa iyong alam, mananatili ka sa iyong nalalaman, mananatili ka sa iyong pinaniniwalaan. Maraming panahon, tayo ay lagi nagsasabi, ito yung paniniwala ko, ito yung paniniwala ko. Hanggat ang salita ng Diyos ay hindi dumarating, mananatili siya sa kanyang paniniwala. Pero kung dumating ang salita ng Diyos at mananatili pa rin siya sa kanyang paniniwala, ito na ang kanyang pagkakamali. Dahilan, dapat ang gagawin ng salita ng Diyos ay papalitan nito ang iyong paniniwala. At ang magiging paniniwala mo na ay ang salita ng Diyos. Ang magiging paniniwala mo na ay ang salita ng Panginoon. So, I just want to bigyan ng pansin ang book of Ephesians sa verse na ito. Sabi ng chapter 4 ng book of Ephesians, verse 17. Ano sabi ni Paul sa bahaging ito? So this I say, sa verse 17, ito ang aking, verse Tagalog, ito nga ang sinasabi ko at sinasaksihan sa Panginoon, na kayo'y hindi na magsilakad pa ng gaya naman ng lakad ng mga hintil sa pagpapalalo ng kanilang mga pag-iisip. Sabi niya, kayo'y iniaralan ko na kayo maglumakad na kagaya ng mga hintil, na, anong sabi niya? Dito sa English version, sabi niya, so this I say and affirm together with the Lord, that you walk no longer just as the Gentiles also walk. In what? In the futility of their mind. Yung salitang futility, yung kawalan ng kabuluhan, kawalan ng kapakinabangan. Alam nyo, excuse me, I will use this word. Yung futility nito ay isa sa pinapakita rito ay yung nakakarinig tayo yung sa Tagalog na inutil, di ba? Ibig sabihin walang silbi. So yung ganitong klaseng mga kaisipan ay walang anumang bagay na ito yung the futility of their mind, yung kawalan ng kabuluhan ng kanilang pag-iisip. Sa verse 18, ang kanilang, sabi rito, na ang kanilang pag-iisip ay nadiliman. Na sa nakadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos. Yung ating pag-iisip ay
napakahalaga. Dahilan ito ang pwedeng maglapit at maghiwalay sa Diyos. How many can say amen to that? Ang ating kalalagayan, ng ating pag-isip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa ang kahangalan ay kawalan ng kaalaman. Dahil sa kahangalan na nasa kanila dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. At dahilan sa verse 19, so, it is mindset. Ito yung mindset ng tao. Na dahilan sa sumunod na verse, sa hindi pagkaramdam ng kahiyan, nangahikayat sa kalibugan upang kalakalin ang lahat ng karumihan, buong kasakiman. Alam nyo, ang lahat ng mga bagay na ito na pinabanggit dito, ito ay kalalagayan ng kaisipan ng isang tao. I'm going to say amen to that. Ito ay kalalagayan ng kaisipan ng isang tao. It is his mindset. At dahilan, but verse 20, sabi rito, ngunit kayo'y hindi nangatuto ng ganito kay Kristo. Hindi kayo, ibig sabihin, it's something to do about learning. And this kind of learning, ay hindi ito secular, hindi ito mga educational lamang. And this kind of learning, ito ay ang salita ng Diyos na nagpe-penetrate mismo doon sa iyong kaisipan at binabago nito ang iyong kaisipan kung kung iyong tatanggapin ang bagay nito. Because ito ang magtra-transform sa iyo. Transformation will not happen kapag in the absence ng pagbabago ng kaisipan. Be ye transformed by the renewing of your mind. And renewing of the mind is something to do with the fuller's soap. Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Ito ang gumagawa. Kaya nga sabi rito, kung kayo, verse 21, kung tunay na siya'y inyong pinakinggan, amen. Kung siya'y tunay na inyong pinakinggan at kayo'y tinuruan sa Kanya gaya ng katotohanan na kay Jesus, sabi niya, sumunod na verse, at inyong iniiwan ng tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao na sumama ayon sa mga kahalayan ng pandaraya. Inyong iwanan, sabi niya, the former manner of life, you lay aside the old self and is being corrupted in accordance with the lust of deceit. And verse 23, at kayo'y magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Well, maganda na ikaw ay manalangin. Pero isang pinakamaganda ay i-apply ang salita ng Diyos. I-replace ang salita ng Diyos. Dahilan ng sumunod na chapter 5 ng Book of Ephesians, anong ginagawa rito ng sabi ng verse 25, husbands, Ephesians 5:25, mga lalaki, ay ibigin ninyo ang inyong mga asawa, kagaya ni Kristo na inibig ang iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya. And verse 26, upang kanyang pabanalin, nalilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Yung tubig na may salita. Ang tubig, kapag walang salita, kapag ang tubig is just a knowledge, marami mga klase ng knowledge, pero kapag ito'y merong kasamang salita ng Diyos, it's not just a knowledge. And if you will, kung ito ang binhing yan, ay hindi mahulog sa mabato, hindi mahulog sa madawag, kundi mahulog sa matabang lupa. At ito ay sisibol, at ito'y magbubunga, tig-30, 60 at tig-100.
at magdadala ng kalawalatian sa Diyos. We need this fuller soap, brothers and sisters. And you don't know, di mo alam, maraming mga fuller soap na binibigay yung Panginoon sa atin. Ang mga salita ng Diyos na kanyang pinagkakalob sa atin, this is fuller soap. Ito ang sabon, ito ang detergent. Apply it. Let that detergent penetrate. And let it wash. Bayangin ito ay maghugas ng iyong kaisipan. At huwag mong sabihin, ito na kasi ako, ito ang aking paniniwala, ito ang aking pinaniniwalaan. Well, forget about that. Let the word penetrate. Let the word penetrate. And let the word cleanse it. At ang stain na yan na nasa labas ay dahilan yung pinaka-fabric niya ay inabot nung detergent. At doon sa loob niya, doon niya nilusaw ang mga duming ito. At kapag nalusaw yung dumi, pag tiningnan mo sa malayo, wala nang stain, wala nang spot, wala nang iba pang mga dirt. Dahilan, nanuot ito sa kaloob-looban. Meron silang ilan ay merong makinarya na pinagpapasukan at doon ay pinipiga, doon ay pinipenetrate kasama ng sabon at doon, kaya nga mga kapatid, hallelujah, alam ko ang pagbabago ng kaisipan ay madugo ito. Kinakailangan ng pag-iwan mo sa iyong dating paniniwala. At kinakailangan mong tanggapin ang salita ng Diyos na itinanim na makapagliligtas ng iyong kaluluwa. Last verse. 1 Peter 1:22. 1 Peter 1:22 sabi rito, sabi ng verse na ito, sa verse 22, yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa. Saan? Sa inyong pagtalima sa katotohanan. Since you have an obedience to the purified of your souls. Tingnan nga natin sa King James Version. Ang King James Version na nagsabi ng ganito. Seeing ye have purified your soul in obeying the truth. Kapag iyong i-apply, iiwanan mo ang iyong kaisipan at susundin mo ang bagay na ito. Then, there will be what? A purification. There will be a purification. And there will be transformation. Ang sabi ng ating Panginoon, bibisikan ko sila ng malinis sa tubig at marilinis sila sa aking karumihan. Ay lalagay ko ang aking espiritu sa kanila, ang aking bagong diwa sa kanila at sila at lalagyan ko sila ng bagong puso. Alisin ko ang pusong bato at papalitan ko ng pusong laman. See, yun yung isa sa gawain. Ang gawain ng salita ng Diyos. At maglalagay siya ng isang panibagong pagnanasa. At ibibigay niya ang kanyang espiritu at palalakarin niya ang tao sa kanyang salita at kanyang kalooban. Brothers and sisters, hindi lamang dito matatapos ang ganitong bagay, kinakailangan nating i-apply ang salita ng Diyos. Ingatan natin ang mga salita ng Diyos and apply it. Mabigat man, mahirap man, pero kinakailangan nating iwanan ang ating dating paniniwala. Ang dating paniniwala na sinasabi mo, hindi na ako magbabago, ganito na lang talaga ako, wala nang pag-asa sa akin, wala nang pagbabago, nakakamali ka. That is a lie of the devil. Dahil lang ang gawain ng Panginoon, meron siyang espiritu, meron siyang dugo na binigay, at meron siyang salita na binigay sa atin. This word will sanctify us, will purify us. At bayaan natin ang salita ng Diyos ang siyang gumawa sa atin. Tayo tumayo, mga kapatid. Palakpakan natin ating Panginoon sa oras nito. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Habang ating naawit,
Ang awit na yan, let's sing the song, Refiner's Fire, at tayo dudulog sa prayer. Kung ating titingnan ang chorus na yan, ay napapakita na I choose to be. Ito'y pagpili mo, kapatid. Alam niyo ang sabi ng banal na kasulatan? Hindi sinabi ng Biblia na ito'y huhubarin sa iyo ng Panginoon. Ang sabi rito, hubarin mo. Ikaw ang maghuhubad nito. Ikaw ang mag-aalis ng lumang kaisipang yan. Ang lumang ikaw, ang lumang tao. Ang lumang tao ay ang lumang paraan ng pag-iisip natin. Ang lumang damit na yan, ang iyong kaluluwa, ang ating mind faculty, ito ay kinakailangang linisin. Ang paghubad ay ang paglilinis at ang pagpapalit na ito ay may, ano sabi ng, and put on the new self, which is in the likeness of God has been created in righteousness and the holiness of the truth. Ito ay isasuot sa iyo. Isusuot mo at huhubarin mo ang dati. At ang isusuot mo ay ang bagong damit, ang nilabahan, ang nilinis, na panibagong, hallelujah, ang mga salita ng Diyos sa bawat isa atin. Atingin ko ang ating maulo, mga kapatid. You know, brothers and sisters, nawa hindi magtatapos lamang sa gawain ito ang mga salita ng Diyos na ating napakinggan. Mari tayong sabi, nakita ko ang mga salita ng Diyos, pero dapat ang mga salita ng Diyos na ito ay ating makita, hindi lamang hanggang ngayon, kundi sa buhay ng bawat isa sa atin. Tayo dumulog sa panalangin. Hallelujah. At ilan sa atin sa oras na ito ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa Panginoon at hallelujah, nagnanasa sa kanyang puso na magbago ang ganitong paraan ng pamumuhay. Hallelujah. Ang Diyos ay meron siyang inilaan na daan para sa atin. Ang paglilinis na yan ay sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Amang Diyos, sa oras na ito, Lord God, ay dumulog kami. Lumalapit sa iyong harapan. Salamat, pinatawad mo kami sa aming mga sala. Salamat, Lord God, at kinalagan mo kami sa aming mga gapos na gumagapos sa amin. Ngunit, Lord God, meron pa ring lumang kalalagayan ng kaisipan na narito sa amin. Oo, Panginoon, pinatawad ang aming mga sala. Ang iyong Espiritu ay narito sa amin. Ngunit, Lord God, meron pa ring lumang pagkatao. At ito ay ang lumang kalalagayan ng aming kaisipan, Panginoon. Dalangin namin, Lord God, na ito ay, hallelujah, aming hubdin sa uling mga araw nito. At ang ipalit namin ay walang iba kundi ang iyong mga salita, Panginoon. Ang isang panibagong kasuotan na iyong ibinigay sa amin. Lord God, ang fig leaves na tinahi ni Adam at ang kanyang asawa ay iyong inalis at nilagyan mo siya ng panibagong damit, Panginoon. At ito ay ikaw ang siyang may gawa. Panginoon Diyos, sa oras na ito, Lord God, aking dinudulog sa panalangin, hallelujah, ang bawat isa sa amin, mula sa akin, Lord, na yung maliit na lingkod, Panginoon. Tulungan mo kami na magkaroon ng, hallelujah, renewal of our mind, Lord. Ang pagbabago ng aming mga kaisipan, Panginoon, ay totoong napakahalaga dahil andito nakasalalay ang transformation ng bawat isa sa amin, Panginoon. Be ye transformed by the renewing of your mind. At doon namin makikita ang mabuti at katanggap-tanggap at lubos at sakdal na kalooban ng Diyos. Hallelujah, sa aming mga buhay. O Lord God, I pray, i-bless mo, Lord, ang aking mga kapatid sa oras na ito ng iyong mga salita, Panginoon. Patuloy na ikaw, O Lord God, ay mag-sanctify sa bawat isa amin through your word, through your truth, Lord, sa pamamagitan
ng iyong katotohanan, ng iyong mga salita, Panginoon. At Lord God, sa oras na ito, we are willing, Lord, we are willing na hubdin, aming hubarin ang datihang pagkatao sa bawat isa amin. Ang aming dating paraan ng pag-iisip, Lord, kagaya ng iyong ginawa kay Abraham, Panginoon, na hindi niya na tiningnan ang kanyang katawan, hindi niya na tiningnan ang mga bagay na kanyang dating nakikita, kundi wala siyang ibang ginawa, tiningnan, kundi ang iyong pangako. Ito ay nagsyang pumalit sa kanyang dating kaisipan. Ang dating lalaking natatakot ay pinalitan, Lord God, ng isang lalaki ng merong pananampalataya. Ganun mo gawin sa bawat isa na iyong mga anak, O Lord God. Panginoon, salamat. Meron kang fuller soap na binigay sa amin. Ito yung iyong mga salita. Unknowingly, hindi alam ng bawat isa sa amin na bawat sandali, Panginoon, ay nagkakalob ka sa amin ng ganitong klase ng panlinis, Panginoon, sa buhay ng bawat isa is the very word, Lord, na yung pinapahayag, ipinapadala sa bawat isa sa amin. At sa uling maaraw nito, Panginoon, Lord, hallelujah, dalangin namin, O Diyos, na makita mo ang isang iglesia sa uling araw nito, isang maluwalhati iglesia, Panginoon, isang merong kang power of transformation na ibinigay sa amin. At ito yung iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. Na ito ay manunuot, Panginoon, hanggang sa pinakakaloob-looban. Hindi lamang nito kami gagawing malinis sa labas, kundi gagawing kami malinis sa loob. At ang labas, hallelujah, ay magkikita rin naman, Panginoon, ang kanyang kalinisan at tunay na kabanalan na naniniwala kami. Ang kabanalan ay nagpapasimula doon mismo sa kaloob-looban ng iyong mga anak, Panginoong Diyos. Lord, salamat sa iyong mga salita. Salamat sa tanghaling ito. Hallelujah. Lord, dalangin ko, Lord God, ang kapangyarihan ng salitang ito ay hindi magtatapos hanggang sa oras na ito. Ito'y gagawa sa buhay ng iyong mga anak, Panginoon, sa puso, isipan, hallelujah, at buong kaluluwa ng bawat isa sa amin, Panginoon. And we will purify our soul in obeying the truth. Hallelujah. Lord God, sa iyo ang kapurihan, sa iyong kaluwalhatian, sa iyong pagpapasalamat. Sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus, thank you for your word. Amen and amen. Praise God. Ulitin natin purify yung chorus, Refiner's Fire, at bibigay ko ang panahon sa closing sa ating kapatid.